ni Boss Peter. Let's go mga ka-clear. Tingnan natin kung paano magre-react ang isang magaling na abogado, kilalang senador dati. Patagal ng politician. Let's see. Paano siya mag-react sa ginawa ni Senator Amy? Senator judges, being the senator judges, they're given a lot of latitude in terms of how and what to ask of the witness. Ganun, tama po? Tama. Okay, let's talk about ano po, yung pinag-usapan o yung naging discussion ni Senator Amy Marcos at saka ni COA Auditor Wamil. Ano po, among others, ang sinasabi ni Senator Amy, bakit hinahabol ninyo si VP Sara on those confidential funds used? Bakit hindi ang habulin ninyo or may dapat may accountability yung mga disbursing officers ng Office of the Vice President at saka ng Department of Education? Diba? Dito pa na mga clear. Kita mo na, di ba? Kita mo na kung paano gustong ilayo sa usapang korupsyon ni Senator Amy Marcos si VP Sara. Diba? So ang tanong mga kakli, ito lang naman yung tanong. Bakit kaya, sa taka-taka lang kasi, bakit kaya ang kapatid niya na wala namang anong ebidensya, binubulid niya? Samantalang si VP Sara nagsusumigaw itong mga hawak ng mga witnesses. OWA, sa ibang ahensya, pero pilit na nililigtas. Di ba? Pilit na nililigtas. Kaya, anong meron? Minsan naisip ko tuloy mga kapatid, di ba? Kasi, ito si Senator Amy, ay merong issue patungkol dun sa teka lang, bakit mahinakit? May issue siya patungkol dun sa ginastos na binili ng vehicles, motorcycle, at the time na siya ay governor. At ito ay kino-question ng COA. Actually, kino-question siya dati ni Fariñas. Kaya lumabas yung issue na yan. So ano kaya nangyari doon? Kasi tinakot-takot ni dating Pangulong Duterte ang COA. Doon ba siya tumatalo ng utang na loob dahil niligtas siya sa issue ng milyones ng Ilocos Sur bilang governor? Nilakad ba dapat ang dapat lakarin? Kinausap ba ang dapat nakausapin? Kaya ito si Fariñas ay tumigil sa pagpapaimbestiga. Diba? At siya ay tumulong na sa pangangapa niya ni Senator Amy. Although, sabi niya, mali talaga ang ginawa ni Senator Amy sa pondo ng Ilocos Norte. Nandun pa rin. Mali ang paggamit, pero tutulungan niya na. Ano nangyari doon? Kung si Fariñas mismo ay naniniwala na may maling paggamit ang pondo, kasi wala yung bidding. Diba? Walang bidding. Pero, bakit parang nawalang bula yung issue? Tanong lang naman kasi hindi ko naman nakita kung na-demanda tapos nanalo or tinulugan na lang. Hindi natin alam. Mga clear ha? Wala akong details. Wala akong updated na ano dyan. So hindi ko alam kung ano na nangyari sa case. Di ba mas maganda malaman mo? Kasi alam ko pinapaimbestigahan ng ombudsman yun. Hindi ko alam kung ano nangyari. At that time, panahon ni Martires. Sino ba ang sumagip kay Amy Marcos? Di ba si Digo? Inaaway nga yung COA. O di, Martires pa yan eh. Alam niyo na yun. Meron po bang nasa batas na nagsasabi na hindi pwedeng habulin yung pinakapinuno ng isang government agency when it comes to spending and dapat ang unang tutukan ay yung mga disbursing officers po? Hindi po tama yan. Dahilan ang pera. Si Senator Amy, di ba? Ano pinapakita dito ni Senator Drilon? It's either, di ba sabi niya, mali. Mali si Senator Amy. It's either, ito lang yan ha, it's either wala kang alam or wala kang pakialam sa katotohanan. Yun lang yun.
Kasi hindi ko man sasabihin walang alam si Senator Amy. Matalino naman yan. Di ba? Pero ang tanong, totoo kayang wala kang alam? Kasi, sabi na ni Senator Dil, mali ka, Senator Amy. You're wrong. Di ba? Kung totoo sa inyo, yung kaalaman mo, minaliit lang niya kasi mali. Mali eh. Mali ka. Di ba? So kaya nga, dalawa lang to. Dalawa lang sa pagpipilian. Wala kang alam? O wala ka lang talagang pakialam sa katotohanan kasi ang involved dito ay si VP Sara. Kaya kahit sino na lang, ang ipapaturo mo. Pero mga ka-clear, huwag natin kakalimutan yung hearing, yung hearing sa House, dalawang SDO niya ang nagturo kay VP Sara na yung pera ay pinalagay sa duffel bags. Ayun niya ng maleta, duffel bags. At ibinigay sa kanyang security officers, Nolasco and La Chica. Di ba? So, sino yung original? Original na maleta girl. Duffel bag girl. Eh di si VP Sara, the duffel bag girl. Diba? Inamin nila. At yung pag-amin nila na yun, ay hindi mo naman kinontra. Diba? Wag lang pagkontra si VP Sara sa ikinuwento ni Fajardo at saka ni Acosta. Kasi talagang sino nagutos? Ay, utos po ng aming head of the agency. Ang sino head of the agency niyo? Si Inday Sara. Utos si Inday Sara. Senator Amy. Diba? Senator Amy. Ay hindi pwedeng mailabas sa Bureau of Treasury kung walang authorization or pahintulot ng head of agency. Hindi naman po pwede yung ordinary cashier doon ang siyang mananagot na siya lang. Dahil sa lumabas ang pera sa Treasury because of the authorization of the head of office. Sa mga, ibig sabihin, o hindi po pwedeng ilabas ang pera doon sa bangko kung walang authorization ang Vice President. Yes, bakit? Kasi ang ginawa mong paye, yung SDO mo. At yung magiging SDO nila yan. In-appoint mo sila for that. So di nila malalabas yun kung walang kaalam-alam si head of agency. At common sense naman, Senator Amy, ganito Kung hanggang sa SDO lang talaga may problema at sila yung nagnakaw. Diba? Hindi ba dapat matagal ng tanggal yan at matagal ng pinadimanda ni VP Sara? Hindi. Hindi niya tinutulan yung kwento niyan nung tinatanong sa House of Representatives. Sa House of Representatives. Wala siyang violent reaction. Diba? Ang sabi lang niya, I want blood bath. Diba? Wala eh. So talaga, hindi mo yan makakaila. Senator Amy, you should know, alam ko namang alam niya to, mga ka-clear. Huwag na tayo magmamaangan, alam ito ni Senator Amy Marcos. Ang gusto niya lang, maipakita, sa matatalino, okay na yan, alam na natin yan eh. Pero yung kaya nilang lokohin ng mga kanilang mga alipores, yung mga alipores nila, na hanggang ngayon ay naniniwala na yung People's Bill ay pinagawa ni VP Sara. Yung mga ganong thinking, yung ganong level, pwede nila yung lokohin. Kasi hindi yung tatanggap ng katotohanan. So gagamitin lang itong binabanggit ni Senator Amy, na mga trolls, na kahit wala silang alam, or may alaman sila, pero pang content, yan ang gagamitin. Di ba? This particular case. Sa batas po, may sinasabi kaming principal by direct participation. Ang principal by indispensable cooperation. Ang ibig sabihin, hindi po pwedeng mangyari ang pera sa Treasury because of the authorization of the head of office. Sa ibig sabihin, o hindi po pwedeng ilabas ang pera doon sa bangko kung walang authorization ang Vice President in this particular case. Sa batas po, may sinasabi kaming principal by direct participation. Ang principal by indispensable cooperation. Ang ibig sabihin, hindi po pwedeng mangyari ang kaso, hindi mangyari ang krimen kung wala pong participation ang isang tao. Dito po, yan is a principle in law. You can be a principal by direct participation or indispensable cooperation. Dito sa kasong ito, hindi po mailabas ang pera
sa bangko kung walang authorization ng head office, walang authorization ng vice president. Kaya hindi po tama yung sinasabi ni Senator Amy. With all due respect, mali po siya doon. Okay, Senator Frank, so it Ginalang goes naman pala. Ano naman? Ha? Ginalang naman pala yung magpagmamaliit. Ha? Ginalang, kasi with all due respect, ginalang naman po pala ni Senator Drilon yung kahinaan. Ha? Kahinaan o yung pagiging walang alam or yung pagiging walang pakialam ni Senator Amy dito. Ha? With all due respect. beyond yung concept ng command responsibility. Talagang sabit ka dyan kasi ikaw yung head of agency, ganun po. Tama. Kung there is no such participant in a crime as a command responsibility, commander, wala pong ganun. Kailangan, ikaw po ay may participation. And in this particular case, hindi po mangyari ang nangyari kung hindi nagumpisa sa authorization ng Vice President to withdraw money from the government pursuant to the authorization in the budget, pursuant to the authorization of a confidential fund in the budget. Hindi po mailabas yan kung walang visa, kung walang participation ang head of office. At ulitin ko lang, Head of agency. the withdrawal of hundreds of millions from non-bank public funds, hindi po mangyayari if this Vice President did not authorize it. Hindi mali po si Senator Amy dyan. Okay, connecting the dots, Senator Frank, di po ba merong budget na hiniling ang Office of the Vice President mula sa Office of the President at nagbigay ng 125 million, ano po? So yan, galing sa Office of the President, dinownload dito sa Office of the Vice President. Ano, meron po bang accountability din? However, indirectly, ang Pangulo doon sa 125 million na yun nagginasta ng di tama, allegedly. Hindi ko alam kasi kung facts. Pero si Pangulo, ay yung hindi ko alam kung anong participation ng Pangulo. O, kasi di naman, ano ba ang pinaka reason kung bakit kailangan siyang humingi ng pondo? Ang sabi ay para sa governance. Diba? Even if pinagtiwalaan ka ng pera, tapos di mo gagamitin sa tama? Diba? Yun. Kaya, di ba, again, sana naman, sa mga dating na hearing, si Senator Amy Marcos ay mag-asta naman, actually, alam natin, matalino siya, okay? So, no doubt yan. No doubt, matalino siya. Pero mag-asta naman siya, magpakita siya na matalino. Ipakita niya na matalino siya. Huwag siyang magpakita ng level, huwag niya ipakita na yung kanyang level of intelligence mababa para lang kasi isagip si VP Sara. Siya yung mapipintasan nun. Diba? Sasabihin dyan, it's either wala kang alam or bias ka. Yun lang yun. Okay lang sa'yo. Diba? Public servant ka. Tapos you're only serving one person, si VP Sara. Kaya, sineserve mo si VP Sara, at dahil sineserve mo si VP Sara, kailangan mong gibain yung pati kapatid mo. Diba? Katulad ng paggiba na ginagawa ni VP Sara kay Pangulo. Same goal? Same goal kayo? O, diba? Panganganay ka, sabi ni Angela Gonzaga, tapos ikaw ang gumagawa ng fake news para sa kapatid mo? Damay pa, pati mga pamangkin? Anong klaseng pagkatao meron itong si Amy? Sobrang layo doon kay PBBM and Irene. Nakita niyo yung video nila, mga ka-clear? Ito sabi na, nung nakita ko talaga yung paano niya asikasuhin si PBBM, saka yung pamilya ni PBBM, patungkol sa, di ba yung meron silang photoshoot, kung paano niyang ayusin. Tapos bigla ko naalala si Senator Amy, sabi ko nakakaiyak ako sa akin medyo emotional ako pag ganyan eh. Nakakaiyak kasi siya, kasi all effort ni Ma'am Irene, kitang-kita mo yung pagmamahal niya sa kapatid niya. Kitang-kita mo. Hindi lang kay Pangulo. Kay FL, sa pamangkin, aligaga sa pag-aayos sa kanila. Tapos itong isang ito, di ba? Itong isang ito na kinoronahan na natin, di ba? Nagbigay na tayo sa kanya ng corona eh. Pero walang pagbabago. Gustong ma-retain ang corona sa ulo. Di ba? Yun na, ako medyo nakita ko kanina, medyo, alam mo na, nakurot ang aking puso, sabi ko. Ang sarap tignan na magkapatid na nagtutulungan. Tapos nung si Pangulo kung kanino galing yung, di ba yung sinuot niya? Di ba? Kasi actually mga kakli, pag tinatanong ako dyan, hindi na kasi namin yan pinag-uusapan. Ayaw namin masento sa fashion. So hindi ako sumasagot dyan. Anyway, si Pangulo naman na nagsalita.
Di ba? Si Pangulo na nagsalita. Eh maganda naman kasi kapatid niya galing, di ba? Mas meron pa mga choices, hindi lang isa. Mamili ka na dyan, magaganda yung binigay. Alam nyo, di ba parang sarap lang ng feeling. Diba? Ako, hindi ako kapatid, ha? Pero nagagandaan ako sa pinakita ni Ma'am Irene. Diba? Parang ibang klase.